Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome to another live broadcast. Alam niyo po, ang gabing ito sa ating episode ay marami tayong maipapahayag at may babahagi sa inyong lahat. Ano, hindi ba, Reza? Tama po. At tamang-tama naman sa pagtatapos ng 2023, itong Disyembreng ito, ay mas lalo po tayong lumalapit sa isang malaking kaganapan sa Enero. Ano nga yun, Reza? Yan po ang National Baptist Day. National Baptist Day 2024. At sangayon sa Republic Act 11897, ang National Baptist Day ay nakatakda na maidaos sa ikalawang Huwebes ng Enero kada taon. So, bibigyan daan po natin ang isang paanyaya sa simula ng ating programang ito. Narito po ang isang paanyaya. Isang magandang araw po sa lahat ng ating mga kapastoran, ng mga Baptists, mga leaders ng mga churches, at mga Baptist groups all around the country. Tayo po'y nagpapaanyaya sa lahat na makibahagi sa ating pagdiriwang ng ating National Baptist Day sa January 11, 2024. Yan po ay ikalawang Huwebes ng buwan ng Enero itong susunod na taon. At ang panahon po ngayon ay we are just less than a month away sa pagdiriwang na yan. At ang ating pong pagdiriwang ng National Baptist Day sa taong 2024 ay pagdiriwang ng bawat church, bawat eklesiya, bawat Baptist group, kung saan man tayo naroroon. Ang National Baptist Day ay isa pong batas sangayon sa Republic Act 11897 na nagbibigay ng isang araw sa ating mga Baptist upang magdiwang po tayo sa loob ng ating mga churches o kahit sa mga communities at ipahayag sa lahat ang ating pananampalataya. Sangayon po sa RA 11897 ay binibigyan tayo ng pagkilala ng batas ng Republika ng Pilipinas sa ating contribution to nation building. Kaya po, ang pagdiriwang ng National Baptist Day ay napaka-significant sa bawat Baptist church. Anumang group po ito. And so I enjoin you everyone. Napakahalaga po na ang lahat ng mga syudad, mga probinsya, mga rehiyon sa ating bansa ay makilala na ang mga Baptists ay nagbibigay pakinabang sa ating bansa. Partikular po sa gospel at sa bagay ng edukasyon. Ang ating National Baptist Day na batas na RA 11897 ay maaari niyo pong masumpungan sa ating Facebook page. Meron tayong official Facebook page ng National Baptist Day. Visit the page, and be with us. Tandaan po ninyo, January 11, 2024, second Thursday of January. Ang simula po ng official program natin na i-host ng Bible Mode sa Metropolitan Bible Baptist Ecclesia ay alas 4 ng hapon. Subalit, sa lahat po ng syudad, mga barangay kahit na, mga probinsya, mga rehiyon, we enjoin all Baptist churches and groups to come out and celebrate the National Baptist Day. And just one more, sinasabi sa atin ng banal na kasulatan na tayo po na mga mananampalataya, we need to submit ourselves to every ordinance of man. At kaya ang RA 11897, ito po ay ordinance of man na batas na po sa ating bansa at tayo lang ang mayroon yan. Halina po kayo. Makibahagi tayo sa pagdiriwang. National Baptist Day, January 11, 2024. Ang inyo pong nakita ay isang paanyaya para makipagdiwang sa National Baptist Day sa January 11, 2024. Alam mo, Reza, ang National Baptist Day
no, ay binibigyang pagkilala dito ng ating estado ang kontribusyon ng mga Baptist Sa nation. sa larangan ng evangelism at sa edukasyon. No? Dahil karamihan ng mga Baptist ay talagang mayroong mga eskwelahan. Hindi man formal yung iba, but definitely mayroong Sunday school, Saturday Bible school, good news classes. At yan ay nagiging mga maliliit na eskwelahan because Baptists are usually known for helping youth sa kanilang education. At tamang-tama yan sa pag-uusapan natin. Sa topic natin ngayon sa gabing ito. Sapagkat matatapos na po ang 2023. At itong taon na ito ay nakakaahon na tayo, Reza. Sa post-pandemic na po officially. Pandemic. Oo, post-pandemic na. At alam mo, naalala mo, nung kasagsagan ng pandemic ito, naku, ang mga kabataan natin kawawa. Halos 3 taon sila na hindi makalabas sa kanilang mga tahanan. Right. Online. Okay? At ang mga klase man nila, kung mayroon man, online. At kaya nalimitahan din ang maaaring matutunan ng mga kabataan. Ang balita ko nga, yung magulang yata ang mas natuto no? O sumasagot pa naman. Sila yung sumasagot. But according to the 2022 PISA, yan po yung Program for International Student Assessment among 81 participating countries, medyo hindi maganda ang naging tala ng ating mga kabataan. Okay? Lalo sa siyensya, sa math, at sa reading. Actually, ayon po sa results nitong PISA 2022 po, Philippines ranked 6th from the bottom in math, 3rd from the bottom in science, and 6th from the bottom in reading. So nakakalungkot po talaga yan, Bishop, lalo pat alam natin na mga kabataan po ang pag-asa ng ating bayan. At yan nga po yung ating pag-uusapan sa ating What's Brewing kasama si Alphonse Chopitea and Kuya Rene Lopos. And of course, in Espresso Self, mga tips and reminders naman po sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, ang pagkakwentuhan ng ating mga hosts. So stay tuned and we hope you'll be blessed and you'll enjoy our topics tonight. Join us for an hour of good talks. Ako po si Reza Abante Yebra. At ako naman po si Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. Okay, eto na tayo. Ako'y masaya at sapagkat itong mga guest natin maituturing natin na mga hindi naman siguro pwedeng sabihin mataas na authority, no? Iniisip ko nga po de Campanilla. Kinalaman. Talaga kasi nga. kahit ko lang naman sila, lalo yung nasa dulo. Yun ang ibig kong sabihin. But let's introduce, of course, Alphonse Chopitea. Ito magandang araw sa iyo, magandang gabi sa iyo, Alphonse. Good evening po, Bishop. Welcome to Lighthouse Cafe. Welcome back, Bishop. Oh, welcome back, yes. And of course, Rene. Oo, Kuya Rene. Kuya Rene Lopos. Lopos. Welcome back din sa iyo. Thank you po, Bishop. Good evening. Good evening, Good evening Reza. po. And good evening, Yes. Alphonse. Matraffic ba Rene ngayon? Matindi po, Bishop. Matindi, ano? Yan ang isang bagay sa live. Kaya wala tayong itatago rito sa ating usapin. Medyo. Very Kasi spontaneous. talagang live na live po tayo ngayon. And we can actually deal with issues as current as they are. Right. Okay. Now, yung nagbigay ng assessment. Ano nga ito? 2022. It's an institution na international na tumitingin sa kung paano ba ang level ng pag-aaral ng mga kabataan. Tell us about that, Alphonse. Actually, Bishop, yun po yung OECD, yung Organization of Economic Cooperation and Development. It's an organization of countries po and one particular na ginagawa po ng project sa would be yung PISA, yung International Student Assessment, na actually the countries would have to show their intent na sumali. Pwede naman po actually hindi sumali sa participating countries. But we participated at kaya po nakita po natin yung results. And ito po ay in a way to see yung level. How we fare with fare international standards. Correct po. And these are, yung sa PISA po would be 15-year-olds ng mga around grade 9 or grade 10 po yan, na ating pong education system at sa buong mundo. So, this is one of their projects, yung PISA. And we just got the results for 2022. Meron din po tayong 2018 results before. Okay. Pero how do they select the students? Medyo curious din ako dun kasi malaking factor yun, Actually, they just have about
1,500 to 2,000 students ang actually yung nag-participate from us, and actually these are have been pre-selected, no. Parang ginagawa po natin sa ibang assessments natin yung ito po ay random sampling in a way, and actually some have karamihan po kasi merong coming from Manila. Tapos meron din po tayong pinasali galing doon sa provinces. Kaya It's a research and assessment at the same time. Apo. Yes. Yes, Mas familiar ka doon, So, Reza, across, sapagkat yeah. nasa research ka. Yes. And random yung bagay na yan. Ito ba'y covered ang private and public schools? Yes. Actually, pero ang pinaka-ano po nila, ang pinaka mas marami po tayong pinasama ay public schools. Kaya yun po yung pinakamalaki pong factor doon sa ating rating. Kaya po even yung, meron nga pong comparison doon kung even kahit ba yung mga private school students natin, did they even perform poorly compared doon sa ating mga public school students. Now, tama naman yun, Rene, na tayo ay nakikipagtalastasan sa international market, international level, para matingnan natin. Hindi naman talaga dapat iwasan yan. I believe that we need to be intentional in being there. Tama naman yung gano'n. Actually, Bishop, I remember Secretary Liling when she was asked, Yes. bakit pinag-take ng PISA? Alam naman niya hindi masyado maganda ang sitwasyon. Oo. Sabi niya, I would rather have a very frank assessment of Correct. the actual situation ng ating education system. Tama. Kesa maglokohan tayo na mataas pero actually hindi maganda. Yun. You know, I pick up from that standpoint. No? Kasi hindi naman tayo takot sa challenge. Pero we need to face realities. Now, ang tanong dito what contributes to the reality na naririyan tayo? No, hindi naman, pwede ba natin sabihin, Alphonse, na mali yung assessment nila? Mali yung results? Actually, Pastor, Bishop, hindi po, no? Kasi, number one, we showed our intent, at kagaya nga po na nabanggit ng former Deputy Secretary, talagang we would want to be able to see, no, magkaroon ng So, in a way, level the playing field. you would submit na may bigat yun, may katotohanan yan. Opo. Bishop, kung naalala po ninyo noong 2018, talagang there was even a question, no, kasi funded din ng OECD ng World Bank So parang nung nilabas yung resulta, nagkaroon ng para around 2020 nagkaroon ng bakit hindi mo na in-endorso. There was an issue before na hindi mo na na-endorse yung results, bakit sinabi ka agad, bakit diniretsa ka agad. So nagkaroon ng kaya mabigat po itong resulta to, lalo na ngayong after 4 years nagkaroon na naman po ng isa pang Ikaw rin what do you think? Well, hindi naman natin kine-question ang resulta. Pero how do you take this? But Bishop, ako kasi ang tinitingnan ko, yung sinasabi ng isang columnist na former NEDO Secretary General. Yung iba kasing bansa, tinake nila yung exam using their language. Pero sa atin, we insisted on taking the exam using the English language. So sa kanya, factor yun Halimbawa, ako, mas fluent ako na Tagalog talaga. So, kapag ako nag-exam, kapag ang gagamitin ko ay lingwahe na hindi ko naman talaga ginagamit sa bahay, pag binasa ko siya, dalawa yun iintindihin mo yung language at iintindihin mo anong hinihingi sa'yo. So sa akin, yes, I respect the result, Bishop, but hindi naman equal Okay. Although, di ba, ang ano po sa Philippines, Pero maganda yung punto ni Rene. Kasi ako, for example, as a pastor, as a preacher, alam mo, titinan ko yung audience. No? Nahahalata ko naman kung ang audience makukuha. No? Halimbawa yun, nagbibiro ka na, pero nakaganon pa rin sila. Ibig sabihin, ano ba yung comprehension na. Di ba? So, medyo tatagalogin ko because you need to relate to them. No, lalo na kapag halimbawa problem solving 'yan. 'Di ba? Baka mali ang ano mo, 'di ba? Pero 'di ba ang Philippines po kasi is known din na 'di ba English speaking tayo, probably mainly in Manila, more than the other areas as well. Actually, to support ko yung Rene's point po, no, patungkol dun sa languages, nabanggit din po ni Congressman Romulo na nasa basic education po ng Congress na talagang yun po isa naging problem natin. Actually, ang obstacle po ngayon, nakabatas po kasi yung MTB-MLE, yung Mother Tongue-Based Multilingual Education.
Kaya kung sabi nila, kung kukunin nating English, paghahandaan natin. Pero I think, narinig ko lang po, nabasa ko lang po dun sa isang balita rin na baka sa susunod po na PISA, they might actually, dahil papakita po tayo ng intention to join, gagamit tayo ng mother tongue. Na yun po yung magiging if ever. Let me ask you, alam niyo ba kung halimbawa ang Japan sumali? Kung halimbawa yung mga hindi Singapore. naman yung mga ibang ang Singapore English din naman yan yeah. Pero yung hindi nag-i-English sa kanilang mga sariling mga classrooms, ginagamit yung kanilang lingwahe. Sumali ba yung mga batang yon? Yung list po ng participating countries, Bishop, no, talagang merong first world, merong third world, then of course developing, kaya diverse din po yung Okay. diverse in terms of But anyways, ang gusto ko maging Rene. Bishop, actually, I talked to somebody from EDCOM 1 because I was wondering why Indonesia kasi, mas marami siyang isla kaysa sa Pilipinas. Yes. Mas marami siyang local languages kaysa sa Pilipinas. Pero ang educational system nila, they are doing better than us. So I asked that guy, and I asked him, why? Sabi niya rin na the answer is simple. One factor is language. Yes, Indonesia has so many languages, but they adapted the Indonesian language for as mode of instruction. Sa atin hindi. Malaking bagay po yun. Okay. Ang Singapore is doing very well because they've been under British for so many years until the 1960s. So English talaga yan. Yes, multiracial. Pero talagang under British naman talaga sila eh. Yeah. And other countries, they adopted their national language as mode of instruction. At saka tayo iba na, hindi tayo English, hindi tayo Taglish, hindi. SMS language tayo. Pati spelling. Bishop, kasi yung sa mother tongue kasi, maganda yung layunin na i-introduce yung mother tongue. Ang naging problema po dyan, mother tongue ka nga sa discussion. Mayroon ka bang libro na mga nakasulat sa mother tongue? Exactly. Wala. Mayroon ka bang mga video material na nasa mother tongue? Wala. So kulang po ng suporta sa mother tongue. So, Pangalawa, ay isa pa ho, Bishop. Yes. Yung pong ginagamit nating mother tongue, minsan napaka-formal. Yung talagang ginagamit sa bahay, hindi naman ganon. Yo. Alam mo, tama si Rene dyan sa bagay na yan. Naniniwala ako dyan. Kasi, syempre, how can you deliver something na medyo challenging yung communication? Okay? So, ang resulta ng assessment na ito ay hindi lang sa kabataan, kundi sa ating sistema at kung ano ang dapat nating i-correct o i-adjust. Okay? Meron akong palaging nakakausap, no? Lumalabas palagi ito that a child, if he would be trained, it actually takes a village to train him. No? Ibig sabihin, hindi lang institutional learning like DepEd and everything, kundi bahagi diyan ang buong komunidad, ang pamilya. Hindi ba? What do you think about that, Rene? Totoo po yun. Actually, that statement reminds me of Lee Kuan Yew. There was a controversial statement of Lee Kuan Yew before when he was discouraging men from marrying spouses who are not educated. He was saying that the level of the quality of children that they will produce is proportional to the level of education of the mother. Correct. Because the child will spend more time with the mother than with the father. So the more educated the mother is, ang sinasabi niya, mas malaki ang possibility na mas magiging matalino yung anak. In fact, there's another study, Bishop, that says, although I haven't read this yet, but they claim that 85% daw sa talino ng bata, binana sa nanay. Wow. Sabi nila. Yun lang talaga masasabi ko, wow. Babasahin ko nga yan. Nang joke lang. Makes sense. Yeah. Totoo yun. Kaya nga tayo kahit sa ating pananampalataya, maingat tayo sa pagpili ng ating mga spouses. Hindi lang kung sino-sino dyan porke nakukulelat ka na sa biyahe, kahit sino na lang. Di ba, Reza? Mahirap yung ganyan. But anyway, let's go back to our topic. So, may sense na tingnan natin kung ano ang nagko-contribute sa ganyang kalalagyan sa resultang ito, sa assessment. Wag lang sisi dito, sisi doon,
at lumalabas, para bang pinupuntirya yung Ikaw, what do you feel? You are a teacher, Apo. Alphonse. You are in this institution. How do you feel? Bishop, actually, hindi lang, I don't think we need to single out the Department of Education or the government. Of course, magsisimula talaga ang mga changes top-down, but there are also some bottom-up na dapat gawin, and that would include community. Kaya nga po yung dapat po nating tignan dito, it's a whole of the society approach. Yes. Lahat. May pamilya, dapat ang barangay tumutulong din, dapat ang, of course, yung mga non-government organizations. Pati religious. Yes, Kaya nga binanggit ko, inuna ko dito rin yung announcement tungkol sa National Baptist Day. Sapagkat itong RA 118972 ay binibigyang pagkilala ang contribution ng Baptists, hindi lang sa area ng evangelism, but sa area ng pagtatayo ng mga educational na mga institusyon. And most of our churches actually talagang meron yan. Yung mga ilan nga lang talaga hindi accredited sa DepEd. But they push through with it. Yeah. With the mindset na kinakailangan talaga ng edukasyon, karunungan ng mga kabataan. Di ba? So talagang merong, kaya pati ako nasaktan. Para bang ano ba ginagawa ng mga simbahan natin? Ano naman, in fairness din naman po, no, it's a special case din during that time, Bishop, kasi talagang nasa pandemya tayo, no? So, napakalaking factor din po yung mga magulang na nasa tahanan. Kasi during that time din, yung learning, nila, they're stuck at home, di ba? Wala nang talagang parents. So, paano ito? How did the pandemic period contribute to such results? Actually, there's another study on that, Bishop, produced by PIDS sometime in 2022. Medyo mahaba yung article. But ang sinasabi lang, affected talaga yung pag-aaral ng bata during the pandemic. In fact, maraming tumigil. Yun namang nagtuloy, yung level of learning nila, hindi talaga mapapantayan yung in-person. Kasi hindi naman lahat ng bata may nanay na tumututok na turuan siya. 'Di ba? Marami wala eh. So, yung online po na hindi rin lahat may ganung technology. Baka kasi yung mga nanay hindi naman kasi medyo edukado na sinasabi mo. Hindi, wag natin balikan yun. Kasi limited din yung internet na. Actually, Bishop, mas maraming parents. Dati kasi, 'di ba? Isa sa magulang lang nagtatrabaho. Yes. Yung isa nasa bahay. Sa hirap ng buhay, economically, both are working. At ang masama pa, if both are working abroad. That's another topic. But the absentee parents have so much impact on the level of education of the children. Tumatango ka, Alphonse. Kasi Bishop, we also have to understand na we had the longest lockdown in the entire world. At kung titingnan po ninyo, hindi po ito hindi po ito dahil highly optimistic ako, pero galing po sa PISA 2018 na physical po tayo nung ginawa natin yon. We were talagang bottom. Talagang worst po talaga tayo. Pero, kinuha natin ng 2022, nag-improve pa. Na nanggaling tayo sa pandemic, meron tayong kahit konti. Sabi nga po ng kausap ko, I cannot share your optimism. Pero okay lang. Okay lang, don't share my optimism. Pero, merong improvement. Sabihin kinaya. Yeah, we used to be at the bottom. Then second to the bottom. Then third from the bottom. And mas marami ang bottom dwellers ngayon nakasama natin than before. Exactly. Ibig sabihin, may naging kapabayaan. No? Meron tayong naging kapabayaan hindi ng ating institutional learning kundi ng ating mga tahanan sa edukasyon ng mga bata. No, sabihin na natin nag-lockdown tayo. Pinigil tayo ng gobyerno. Pero anong dapat ang magtaas, no, ng ganyang bagay kundi ang mga nasa tahanan. But the emptiness of parents in the home, no, talagang mabigat ibawi yan. So, walang nag-alsa sa mga kabataan. Nagpabaya tayo. That does not tell, ito ba, sinasabi ba sa atin to na, ano ba dapat talaga ang kontribusyon ng mga magulang sa edukasyon ng kanilang mga anak? Ipapaubaya lang ba dapat yan sa DepEd o anong institutional learning? If I recall it correctly, Bishop, the verse in the Bible which says, train up a child in the way they should go, and when they are old, they will not depart from Hindi it. sinabi ba yun That's sa not DepEd? addressed to DepEd. That's addressed to parents. Yeah. So, if I'm correct with that, Bishop, Yes. so it's addressed to parents. So, hindi pwedeng isisi ng magulang na palpak ang DepEd.
Ano palagay mo? Tumatango ka, Alphonse. Opo, kasi yung ikagaya po na nabanggit ko, Bishop, yung whole of the society approach. They'll do their part, but we also have to do our part. Hindi pwedeng ibato nyo na lang. Kahit nga po in terms of values, they would say values are caught, not taught. They really have to be seen, no, dun po sa mga models. And in psychology, we call them the more knowledgeable others. At yung more knowledgeable others, initially would be parents. No, more than the teachers. Merong experience ang tatay ko. Now, this might be out of pero kasi ang tatay ko, when he was younger, ay Sunday school teacher siya rin eh. Kaya alam niyo naman yung Sunday school sa mga churches natin, tumatagal lang yan at the most 1 hour, 45 minutes. Itong American pastor, syempre yon, kakalat-kalat yung kanyang binatilyong anak. Hindi mapatigil ng tatay ko na teacher doon sa kanyang klase, kaya ikot ng ikot. Inabot nung American pastor yung anak niya, kakalat-kalat, abay binitbit. Ang pinagalitan yung tatay ko. Ben, sabing ganyan, why do you not hold my son in your class? He ought to be here. Dahan-dahan sinagot ng tatay ko, well, sir, your son is only in my class 45 minutes every Sunday. He is in your home the whole time. 7 days a week. You ought to remind him and teach him that he should stay in my class. Ano palagay mo doon? Tama. Tama po. Oh. Tama po yun. Ayun so yung kalagitnaan ng pandemic, hindi dapat sisihin na na-lockdown tayo. Dapat itinaas yung mga dapat na ginagawa ng mga magulang. No? Actually, Bishop, ang daming variables. Yes. Kasi actually, way back 1920s, there were more than 30 studies na analyzing ano ang problema ng Philippine educational system. At yung resulta ho nun, kahit isa-isahin natin, halos parehas pa rin ang lumalabas na resulta. So, it's very sad. But anyway, one of the variable na lumalabas po, there was a result by the FNRI sometime in 2022 na lumalabas po. 1 out of 3 Filipino age 5 or below are chronically malnourished. Mahalaga po yun, Bishop, kasi 90% po ng ating brain ay developed na by the age of 5. So kung 1 out of 3 is chronically malnourished, yung potential po ng bata, malilimit na yung cognition, yung memory, yung analysis, etc. So, one factor is malnutrition. Yeah. At ang malnutrition kapag ang isang bata malnourished at mahina, kahit pagalitan mo, kahit pukpukin mo, wala talaga. Pero minsan nakakatulong, lalo na sa pamilya, motivation. Just to support that po, pag hindi, sinasabi po, kapag hindi nyo naitama po yung nutrition ng bata dun sa edad na yung below 5, irreversible yung effect. So magiging stunted talaga po yung mga bata. And that would lead to mahina pong cognition at mahirang pick up ng mga lessons po in school. So that's really one of the biggest factors po ng performance. Sana merong nakikinig at nanonood sa ating mga mga hindi lang mga educators, kundi yung mga nasa government, pati nasa lipunan natin. Siyempre mga magulang. So that we can also have this realization. Alam mo, pinapakinggan naman natin lahat kung ano yung position ng lahat. Pero after getting all those inputs, then we need to sit down and make an assessment ourselves. Saan ba tayo nagkulang? Ang isang variable pa, Bishop, na I remember a World Bank report, 1998, but still I think valid. Ang sinasabi nila, one of the most contributory factor in the performance of a student are not the facilities, but the teachers. The quality and dedication of teachers is one of the most influential factor in the performance of the students. Anong klaseng guro mayroon tayo? Marami pa namang magagaling din, pero marami rin nawawalan. Okay. You can only teach so much. Pag hindi mo rin alam, paano mo ituturo? Kapag yung teacher ay mali ang grammar, lalo na kung sa competence. classroom po, ang daming students. So, yung teacher-student ratio. Very limited din yung time nila natutukan yung mga What can you say about that, Alfonso? Totoo po, kasi kaya po ina-align po, dapat naka-align po. Meron pong pre-service,
na pre-service training, yan po yung mga teachers ay nasa college. Meron pong in-service teachers. So dapat po meron po ngayong ang ginagawang study in terms of teacher education institutions. Ano ba yung pangangailangan in the field? Kasi we need to train our teachers doon sa pangangailangan. And PRC would also have to change the Professional Regulation Commission kasi I think outdated na rin yung licensure examination for teachers. That also has to be changed. Sasabihin natin sa PRC yan. Opo, in response to the needs of society. Kasi baka po, produce ng ganitong teachers, hindi nila kaya po maka-adapt. Lalo na po sa, ngayon may technology na, with AI coming in, marami pong dapat i-bridge. No? May isingit ko lang po, Bishop, no? Yung sinabi po rin yung kaninang assessment. And Kuya Rene would, know about this, yung ginagawa po ngayong EDCOM 2, yung second Congressional Commission on Education led by Senators Angara, Gatchalian, I think Villanueva also, and some of the representatives. Ngayon po, they tap people, experts in different fields. They have standing committees. At ngayon po ay tinitingnan natin, check po natin their responsibility is to have a comprehensive review of the entire education system in the next 3 years and come up with recommendations that will better the system that we have right now. So, ako po napag-usapan nga po namin kanina before, hopeful po kami doon sa magiging resulta at paano i-implement yung results. For example po, yung EDCOM 1 resulted to, nalala po ninyo dating DEX lang siya. After po nung EDCOM 1, naging Department of Education, then you had CHED, then you had TESDA, nag-trifocalize yung education system just for an agency to be able to focus on one problem. I appreciate all the things you say, but I have one more thing to ask you, if you will please allow me. Kasi you mentioned na inaayos ito ng ating mga ilang nasa political, but how does politics in our country affect yung nagiging upbringing ng mga bata sa kanilang edukasyon? Lalo na yung papalit-palit ng mga administrasyon at walang continuity ng mga programa. Okay? Sinong unang gusto sumagot sa inyo niyan? Yung nakangiti na po. Yung nakangiti. Sige. Actually, Bishop, hindi lang po sa edukasyon Okay. Sa general direction ng isang bansa. Every 6 years, no matter how good, no matter how excellent, the preparation of the previous administration, most likely papalitan yan. Ganun din siyempre sa DepEd. No matter how competent the previous secretary, there's a new secretary. He or she would want to make his or her mark. And iba din yung priority. So doon pa lang, ang laki na ng pagbabago na parang walang consistency. Actually, ang tinuturo po sa amin sa College of Public Administration, yung institutions natin napaka-weak. Sa ibang bansa po kasi, kahit magpalit ka ng leader, napaka-strong ng institutions na tuloy pa rin ang mga naset na platform. Parang infrastruktura yan. Kahit sinong dumating na administration, ituloy mo yung infrastructure. At lalo mong i-develop. Anyway, may sasabihin ka, Alphonse? In support din po sa nabanggitin earlier, kailangan po talaga ng matinding political will for something to be changed. At nakakatuwa po kasi sinusuportahan naman po yung coming from the Aquino administration, then you have the Duterte administration. Wala akong narinig from any of the administration nagsabing titigil natin yung senior high, titigil natin yung ganyan. Merong suporta, pero in terms of implementation, doon na po siguro nagkakaroon ng problema. So you would really have to consider na yung suportahan nga po na banggitin yung kung napakaganda ng foundation. Kasi pang lifespan po, Bishop, ng isang curriculum is 6 to 10 years. 6 to 10 years. Yung huli po natin was EBEC, Enhanced Basic Education Curriculum, back in 2013 pa. So 10 years na, pero ngayon po I think the Department of Education nag-recommend na uli sila ng bagong curriculum, mas mga konti na yung dapat i-meet na competencies. So dapat po whoever will replace yung current team po ngayon ng education team led by our Vice President, dapat makita po yung talagang meron pong yung transition team. Yes. Kailangan maganda po yung pag-endorse na ito kasi yung goal natin. So
kahit whoever sits in Malacanang, supportahan natin so that we would have a very good education system. Mahaba-haba pa po pero may mga gandang simulain na po ngayon. Well, that's good to hear. Halimbawa, nung araw, ang ating values formation na mga curriculum, naka-integrate lang. Yeah. Sinasabi naka-integrate. Pero wala talagang laman. Pero ngayon, binabalik na. And focus doon sa mga yan. Tama ba yung sinasabi ko? Meron po ngayon, kahit po yung JMRC na batas po siya. Yes. Kailangan hindi po siya maaalis doon sa curriculum po mismo ng mga estudyante. Oh, that's good. Oo. May dagdag lang po ako, Bishop. Well, may isa pa ho kasi sa performance ng bata. Sa public school po kasi, lalo na po dito sa NCR kasi dito masiksikan lang, ang daming estudyante. Supposedly po, kung may isang bata o may ilang bata sa isang klase na nahuhuli, dapat magkakandak ng remedial classes ang teacher. Ang problema po dyan, Bishop, is, una, sa dami ng estudyante niya, magre-remedial pa siya. May oras pa siya. Pangalawa, kapag may bata na hindi niya pinromote to the next level, kasi talagang hindi pumasa, may negative effect po yun sa performance ng teacher. So, ang tendency ni teacher, ipopromote na lang sa next level. Bahala na si next teacher. So, yan po ay incremental ang epekto niya. Kaya po, ang iba hong LGU, katulad sa Taguig, naglagay po talaga kami ng tutors na a-assist doon sa mga teachers kasi hindi na nila kaya mag-remedial classes. Doon pwedeng pumasok talaga ang societal approach. Opo. Sabi, maganda. Okay. Lalo sa inyo sa Taguig, marami kayong mga talagang tinutulungan ng mga kabataan. Okay. I admire your city, in pushing this. Alphonse, you were saying Actually, something. isa nga po dun sa members ng EDCOM ay si Mayor Cayetano po mismo kasi nakita po nila how I think I'd like to believe how Taguig is doing and performing yung kanila po mga policies in education, napakaganda. Well, So, actually, alam ko na ang Taguig ay may approach din na yung mga anak ng mga OFWs, ay bigyan din ng pagtuon. Hindi ba? Kasi iba ang kanilang kalalagyan. Siyempre, iiwan yung ng mga magulang sa kapitbahay o sa, kung sino na lang. Anong ituturo ng mga iyon? Actually po, Bishop, pinag-uusapan nga namin yan. Kasi ang laki ng epekto Yes. Financially, they may be okay. Pero yung epekto ho sa paglaki ng bata, yung values ng bata, iba . So, pero hindi mo naman pwedeng sisihin yung pamilya, di ba? Yes. Kailangan pumasok ang local government in whatever way it can to support the family. O local government naman ngayon. Hindi national government at ahensya ng gobyerno at departamento. Local government. At isa po, Bishop, na nakikita namin na napaka-critical, yung intervention ng local government sa early child care development. Yes. Kasi dito po yung formative years, which is very biblical actually. Right. Oo. Well, ang daming pwedeng pag-usapan. Ibig sabihin, itong assessment na ito ay nag-reveal sa atin ng maraming bagay. Para sa akin, alam mo huwag na nating pag-awayan kung sino i-assess natin ang ating mga sarili. Ang ating mga stakeholders, sa pagpapalaki at pagpapaaral at pagdidisiplina ng mga kabataan. Okay ba 'yon? Baka meron kayong medyo maikli yung oras natin, Teresa. Pwede bang habaan mo yung Lighthouse Cafe? Mga 2 hours. Pero bottom line, para na lang, Alphonse, ikaw muna. What can you what can we do to better address these things? Sa akin po, we stop the blame game. Kasi walang mararating if we're just reactive po dun sa mga bagay. Rather, we proactively approach things. And that would mean, tignan muna natin yung authorities, ano ba yung direction nila. Then we support them instead na batuhin sila kung ano yung pagkukulang nila. So, supportahan po natin. And then, we should take it upon ourselves na meron din po tayong responsibility. Instead of looking at other people, pointing at them, what am I doing? What am I contributing? Very good statement. Rene, please. Sa akin po, Bishop, yung role talaga ng pamilya. In fact, meron akong alam na isang eskwelahan na nung nagtanong yung mga nanay, ang sabi, may long quiz lang yung mga anak. Since ang sabi long quiz, hindi masyado nagturo yung mga nanay para i-review yung mga bata. Yun pala, unit test. So, nung nag-unit test na po, Bishop,
marami doon sa mga bata, since hindi tumulong yung nanay, na i-review yung mga bata, bumaba ang mga scores. So, sa akin, small case po yun, pero it simply shows the role of the parents. Wow. Society. Very last po, Bishop. Another thing is motivation. Kaysa parati tayong pinupuwersa ang mga tao, iba din ho yung may makitang motivation eh. Case in point. Ako po, hindi naman maganda performance ko dati. But when I first became an honor student in grade 3, my teacher in grade 1 approached me after the recognition rites and told me, Rene, kapag kasama ka sa top 10 sa grade 6, may reward ka sa akin. But I cannot be in top 10 because I was in section 5. To be top 10 in grade 6, I need to be in section 1. But because the teacher told me, that motivated me to study harder. So in grade 6, from grade 5, section 5, section 4, section 2, section 1, from nobody, I landed number 3. But because somebody motivated me, and it was a teacher. Alam mo, I fully agree with you. Isa lang ang pwede kong i-share sa inyo na palagi kong natatandaan sa nanay ko. Nanay ko, lola mo. Ano ang sinasabi niya sa akin? Anak, kaya mo yan. I am praying for you. That's my mother. Well, anyway, napakaganda po ng pinag-uusapan natin. Alam mo, gustong-gusto ko itong topic na to. Pero we need to close this segment po ng but we will talk about this more. Pero huwag kayong aalis. Magbabalik ang Lighthouse Cafe. Mga usaping in, mga paksang trend, Mga talakayang may kabuluhan. lifestyle at kultura ang sariling atin. Buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Self. Erika, ilang tulog na lang ang birthday mo na, no? Pero kasabay ng birthday mo, of course, marami sa ating mga pamilya ang looking forward to a week of celebrations and gatherings with the family. Pero sa kabila ng mga kasiyahan, kailangan ay maging maingat pa rin ang bawat isa, lalo pa tumataas ang COVID and non-COVID illnesses nitong nakaraang mga linggo, no? Bukod sa respiratory diseases, tumataas din ang mga kaso ng hypertension, diabetes, pati yung mataas na cholesterol. Ayon yan kay Dr. Jose Rene De Grano, President ng Private Hospitals Association of the Philippines. At hindi lang yan, Gabi, no? Pero marami rin ang nagiging stressed and distressed this holiday season. Siguro, isa dyan yung mga isipan ko, ano ba yung mga ihahanda nila, no? Na baka healthy din, pero masasarapan ng lahat. O kaya naman, syempre, yung paghahanda natin ng mga gifts, ganyan, sa ating mga loved ones and friends. Kaya naman, magandang mapagkwentahan natin ang ilang reminders para sa bawat isa as we celebrate this Christmas season. So, kasama natin, Gabi, ang ating Health Talks host and resident nutritionist dietitian. Hello, Antoinette! Hello! Yeah. Pero ano to, Gabi? Mga flashback moments. Reunion po. Good to be back. Welcome back sa Espresso Self. Alam mo, inspirasyon natin si Mama Antoinette, si Ate Antoinette sa ating programa na. Pero welcome back at ngayon usapang holidays, festivities, usapang kainan. Yes. So, Antoinette, let's get straight to the point, no? Lahat tayo excited kumain. Lahat tayo talagang excited Ito yung sa mga nilook forward buffet. natin. Saka mga sunod-sunod na parties. Kailangan bang mag-pass muna? Or may paraan ba? Mga practical tips na pwedeng matutunan ng ating mga viewers. Yes, and so syempre no, hindi naman sa pagiging killjoy, syempre. Kasi alam ko lahat naman tayo no, especially tayo mga Pinoy, parang we eat with our emotions ba? So parang kapag dahil masaya, syempre Eat with our emotions. Parang magandang topic yun. hindi parang malungkot. napapasarap din. Tapos syempre nag-get together tayo, minsan ngayon lang nagkikita-kita yung yung mga friends and family. So talagang minsan hindi makontrol. Pero syempre generally, yun pa rin naman ang advice natin, no? Yung moderation, balance, moderation and variety ng food. So sabi mo nga, Gabi, no, kailangan bang Yes, kailangan bang mag-pass? Yes. Hindi naman. Kailangan lang na alam natin na kung
paano natin gagawing in moderation yung kinakain natin. And of course, may balance pa rin, meaning yung mga nutrients na kailangan natin, micro and macronutrients ay syempre present sa kinakain natin. And varied, yun nga, variety. So, yun, kasi wala namang isang pagkain yung nagbibigay ng complete nutrition. So, kailangan talaga actually, yun nga, variety or varied. So, pero yun, no, generally. Pero actually, syempre, nag-research din ako para sa ating, segment. Actually, ngayon, hindi lang ngayon, pero siguro in the recent years, no, marami na yung nag-aaral patungkol sa functional health or yung gut health na tinatawag. Kasi, ayan, so let me just read my notes, no. Kasi yung gut, major site daw ito na kung saan may immune activity. So, meaning yung ating mga tiyan, no. So, kaya talagang napakalaking benefit para sa atin to take care of our gut. Hindi lang siya para lang makapagbawas ka. Kumbaga yung regular na bowel movement. Kundi research has shown na yung immune activity or yung immune cells actually are produced, majority of those ay pinoproduce sa ating mga gut or sa ating stomach. So meaning, yung pagkain natin ng fruits and vegetable ay hindi lang makaka-benefit sa atin sa ating pagbabawas, kundi even sa ating immunity. So, yes. Nakatalino niya, Mama Anthony. Nag-prepare lang. Ready talaga siya. Yun nga, no, kasi parang madalas nga, lalo na pag sunod-sunod yung mga celebration. Kasi syempre may family, tapos may friends, ganyan. Minsan breakfast, lunch, dinner, may mga party, di ba? Parang gano'n. So siguro parang, paano ba natin masasabi na parang, balance na yung siguro for the day, ganyan. Kasi di ba, minsan, pag may pumunta sa bahay mo, first na bisita, kakain ka, yung second, sasabayan mo rin, di ba? Tapos yun nga, may madalas hindi na natin talaga namamalayan. Kasi nga, yun nga, we eat with our emotions. Yung word of the segment. Napakalalim mo. Oo. Yun, so syempre, para sa atin, like, I think every year, kapag Nutrition Month, nababanggit to lagi, no? Yung pinggang Pinoy. So, yun at yun pa rin naman yung guide natin. Especially for healthy individuals, meaning yung, siguro yung healthy, meaning yung walang mga chronic diseases like diabetes, hypertension, yung pinggang Pinoy pa rin, no? So, siguro, they can look sa Google kung ano ito. Pero basically, kalahati ng pinggan actually should comprise yung fruits and vegetable natin. And it follows yun nga yung sinabi ko kanina about gut health na syempre yung mga high fiber. So, yun yung napakahalaga na para nga to take care of our guts. Tapos, yun nga, no? So, kalahati nun is fruits and vegetables. And then, yung 1/3 nung kalahati ay doon na yung ating mga protein. O kaya lang no ngayong season na ito. Syempre, ang saya, ang dami. Talagang buffet. So yung parang excuse na ngayon lang naman kasi Pasko, ganyan. Parang kailangan yung lechon. Kailangan complete yung mga favorite. Nagpaparinig ka na sa parents mo. So pag ganun, siguro one practical way is kapag nag-consume ka na, for example, ng let's say lunch, alam mo na sumobra ako ng lunch. Kailangan may isip mo na balikan mo ang ating orange. Pop na siya sa isip mo. Sige, pwede naman. Pero syempre, kunyari, kung napasobra ka na ng lunch, then have the right, siguro mindset din and right awareness na, teka muna, kailangan kontrolin ko na yung dinner ko. Hinay-hinay na. Kasi hindi naman pwede na yung excuse natin, ngayon lang naman to. So, mahirap na rin na everyday, ngayon lang hanggang sa diba? Hindi mo na namalayan. Iisip ko ako, merong pinggang Pinoy na Christmas edition ba? Wala bang dilabas na gano'n? Wala. It's for the whole season. Sige. Let's talk about, Miss Antoinette, yung you mentioned kasi yung moderation, no? So, small portions. Kasi maraming pagkain di ba? Na parang small of everything. Parang pwede ba mag-sampler ng Kasi yung iba kasi ma-hurt na niluto kayo tapos di man lang ginalaw, di ba? Pwede mag-sampler. Actually pwede naman 'yon. Kasi basta aware lang siguro kasi yun nga sa pinggang Pinoy going back doon, no. So yung 1/3 doon are your protein sources. 1/3 nung kalahati. So pwede ka nang mag-sampler doon na okay, sige, kung marami ka, kunyari merong beef, may pork, may chicken, ayun nga, pwede naman, no, na kumuha
kumuha ka na lang ng portions of those. lang. So, yun nga, no, talagang moderation lang. Hindi naman natin pinagbabawal. Kasi syempre, pwedeng ma-hurt yung nag-prepare. At the same time tayo, kasi kapag na-feel natin na deprived tayo, mas hataw, mas umahataw, parang, Deserve ko to. Yes. So yes, pwede naman Pwede yun. Lagi kong actually, dahil nagtuturo din ako, lagi kong binabanggit sa students ko na nutrition is not actually exact science. You can you can work around dun sa yun yung pinggang Pinoy. Basta alam mo lang, unang-una sa lahat, alam mo kung saan ka, yun nga, ano yung dapat mong kainin. And then from there, syempre magkaroon ka na ng informed decision na, yun nga na, okay, sige, pwede ko naman tikman para, yan nga, para ma-enjoy ko pa rin. Ayan. Pakagaling, no? Di ko alam kung may basis din to, Erica, na research, no? Pero may sinasabi, should you start with some veggies, yung mga salads muna, and some drinks before ka do sa mga main para medyo may laman na. Actually, may narinig din akong ganun. Tapos meron din naman, 30 minutes before, parang umiinom na sila ng water to start or to pump yung metabolism or digestion. To be honest right now, hindi ako ganun kaaral dun sa topic na yon. Pero siguro for yun nga mag-start ka with the vegetables or with the yun nga yung mga high fiber. I think definitely that will work to our advantage kasi yung mga high fiber ang benefit niyan ay feeling natin busog na tayo. So tas mas mahaba yung oras na pakiramdam natin busog tayo. So kaya aabutin ng hindi ka na kailangan magmerienda kasi feeling mo busog ka pa. Oo. So yeah, definitely magandang pwede yun i-practice. Siguro yung iba nating mga viewers na parang napapaisip na kung ano nga ba yung mga pwede talaga nilang ihanda or ano ba yung magandang ihanda. Siguro kayong yung Christmas season. Siguro may mga parang examples ka ba or ideas na pwede nilang siguro yan ihanda para sa kanilang pamilya. Yun nga, so base sa introduction natin kanina, definitely nagtumataas din yung mga respiratory illnesses, yung mga sakit na ngayong panahon na to. Yes. So maganda, ayun nga. So kunin ko lang yung notes ko. Actually, na hindi lang vitamin C. Yun. So, pwede pag naghanda tayo, hindi lang para mabusog ang ating mga visitors, kundi mag-benefit din sila sa kanilang immune system. So, hindi lang actually vitamin C yung nutrient na magiging beneficial for our immune system. Actually, sabi ng mga studies, even vitamin D, zinc, and selenium, and iron and protein ay beneficial or makakapag-strengthen ng ating immune system. So ano-ano ba yung siguro mga food sources high in, siguro una ng zinc. Kasi vitamin D, you can already activate yung vitamin D sa ating katawan, na-activate naman yun ng sun. So definitely, let's spend yung sa umaga. Yes, sa umaga. So let's be active. Jogging. Yes. Gabi, jogging ka naman. Jogging. Pero for, yung sa zinc, actually, yung katawan natin, hindi nagpa-produce ng zinc. So, kailangan ma-access natin yung zinc from the food that we eat o kaya naman supplements, no? So, ano-ano ito? Sabi ng National Institutes of Health, ito yung medyo mahal Yung una, oyster. Siguro ito yung highest. Pero, syempre, maliban doon, may alternatives naman tayo. Kagaya ng mga beef, beef patty, medyo, pa din, medyo mas expensive. Pero, maganda kasi dito rin sa ating bansa, batas na yung fortification. So, yung mga cereals natin are actually fortified. Yes. Cereals, bread, may mga fortified na yan ng zinc. Ayan. So, also eggs and dark meat chicken. So, yung mga yan, pwede natin ihanda. Tapos kapag nagtanong, ba't ito? Kasi mataas yun sa zinc. Wow! Kasi nakakataas yun ng immune system. Ayan. So, sorry to add to that lang yung selenium naman kasi hindi masyadong common sa atin or familiar po. Yan. So, yung mga tuna, eggs also, sardines, and chicken breast, and even shiitake mushroom yan. Mataas daw sa selenium yan. So, good ideas, suggestions from Chef Antoinette. Let's talk about beverages, no? Kasi baka ito na-overlook, no? Beverages, may milk tea dyan, may soft drinks, may juice. May iced coffee. Parang may paggalan. Anong practical tip mo dyan?
pagdating sa mga handaan? Beverage din, no? Oo. So, well, maganda rin na reminder yon kasi definitely yung mga sweetened beverage, like yun nga, ako, for one, yung mahilig ako sa iced coffee. So, matataas yan, yung sugary yan, yung mga matataas sa sugar, no? And even fat, kasi may milk. So, siguro maganda, isama rin natin siya sa consideration when we eat. So, teka, parang gusto ko mag-milk tea maya-mayang konti. So, sige, let me adjust muna yung intake ko siguro ng rice, okay naman ng dessert. So, imbis na mag-dessert ka pa, mag-milk tea na lang ako mamaya. So, ganun pa din, no? You can Mga work... choices. Yes, balancing. informed decision. Yun ang maganda at yun naman ang mahalaga. At nabanggit din ni Antoinette, yung dessert. Kasi syempre hindi mawawala yun sa isang handaan. Gutom na ako Diba? Nasa panghuling course na ba kailangan to? ba fruit salad lahat? Laging fruit salad kasi healthy. Pero yung mga macaroni salad with Eden and mayo. Oo naman, napakasarap syempre, nun, no? masarap But yun. yeah. Complete na yun kasi may cheese, so protein na yan. So, yung fruit salad, actually, hindi naman, no? So, ganun pa din yung mga cakes natin. Although, yun nga, no, to be technical about it, yun, mataas din yun sa fat, yun. And not just sugar, but yun nga, fat din. Pero, again, the same with milk tea or any, yung mga beverage na banggit natin kanina. Just be conscious of what you eat. Ganun naman parate, be conscious of what you take in para naman hindi tayo naha-harm sa mga yun, sa mga kinakain natin. Kumbaga, wag magpapadala sa emotion. Emotions. Yes. Well, maraming salamat, Ma'am Antoinette, no? Napapuno-puno siya ng emotions pag nag-explain, no? Parang anong oras na, pero alam mo, ang takeaway ko dito, para makasigurado po kayo, imbitahin niyo si Antoinette sa lahat ng parties na pupuntahan niyo para may reminder, no? Ay, lagi niyo siyang isipin para, ano nga sinabi niya? May kakalabit sa'yo. Ikaw, anong plano mo ngayon sa mga lahat ng mga naalala mo? Don't eat with your emotions. Keyword ko talaga yun. Okay. Ayun nga, talagang yung, siguro yun nga, yung maging mindful talaga tayo dun sa kung ano man yung kakainin natin or even sa lahat ng bagay, kung ano yung gagawin natin. Lalo na ngayong Christmas season kasi syempre yung, for sure nga talaga yung mga celebrations tuloy-tuloy. But yun, mahalaga na maging mindful pa rin tayo dun sa mga gagawin natin or mga kakainin natin. Yes. And more than our physical health, our diet, our nutrition, importante rin po ang ating spiritual nourishment. For that, pakinggan po natin si Bishop Ruben sa Hebrews. Welcome to Hebrews. Ito po ang segment sa ating Lighthouse Cafe na naglalayo na bigyang daan sa ating mga praktikal na buhay ang mga ilang pinag-uusapan po natin. Lalo na meron tayong gabay mula sa salita ng Diyos. Ito po'y kasagsagan ng ating Kapaskuhan. At sa ating mga segments ngayon, pinag-usapan natin ang kapakanan ng ating mga kabataan, lalo na sa bagay ng karunungan, edukasyon. Pinag-usapan din natin ang tungkol sa kalusugan. Ano po? Well, we want to be able to understand those things. Pero ano po kaya ang nawawala? Ito pong Kapaskuhan, nung araw ang mga pamilya ay sama-sama, ang mga magulang dinadala ang kanilang mga anak sa kung saan sila'y matututo ng tungkol kay Kristo, tungkol sa kanyang pagparito. Ano po? Well, siguro sa dami ng mga taong lumipas sa mga panahon na ito, ay nagsawa na ang mga tao. And children actually are not being reminded and brought up sa kung saan sila magkakaroon ng pagkilala at recognition sa ating Panginoon. Alam niyo po, kapag nawala yan, pati ang edukasyon, ang karunungan, pati ang kalusugan natin maapektuhan. Tingnan po ninyo ang mga talatang ito. In Mark chapter 10 and verse 14, ang mga disipulo ay nagkaroon sila ng para bang pinipigilan yung mga batang lumapit sa ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, and when Jesus saw it, He was much displeased, and said unto them, suffer the little children to come unto me, and forbid them not, for of such is the kingdom of God. Sa ating pong kapanahunan, mas inilalapit natin ang ating mga anak sa kung anong material, yaman, and everything. Mas baka mailapit pa natin sila kay Santa Claus kaysa sa ating Panginoon.
o kaya kung ano man ang makapagbibigay sa kanila ng mga temporal na mga bagay. Are we forbidding our children to come to the Lord Jesus? Ang sabi ng ating Panginoon, sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos. Okay? At pinagbilinan tayo ng ating Panginoon sa kanyang salita na we need to prioritize the kingdom of God and His righteousness. And if we do, all the other things will be added to us. Doon po sa Ephesians chapter 6 and verse 4, ang sabi, Fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Now, iniisip po natin siguro na yung sinasabing provoke not your children to wrath, yung bang ipoprovoke lang na magalit sa ating mga bilang mga magulang. Hindi po. Ito yung provocation sa mga bata upang magkaroon ng walang respeto kahit saan. Sa magulang, isa na. No? Sa otoridad, sa labas ng tahanan, isa pa po yan. Kaya ang mga kabataan po natin ay wala nang nagiging paggalang o respeto sa kahit anumang authority. At ang sabi dito ng apostle, nung sumulat ng Ephesians, si Apostle Paul, bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Nurture, admonition. Bring them up, palakihin sila. Bigyan sila ng kamalayan sa bagay na yan. Nurture, pagkain din po iyan. Kapag wala tayong ibinigay na pagkain na espiritual sa ating mga kabataan, then kahit po ang physical nila, wala silang magiging pagpapahalaga. And lastly, sa Psalm number 78, verses 3 to 4 and 6 to 7, ito po ang sinasabi, which we have heard and known, and our fathers have told us. We will not hide them from their children, showing to the generation to come the praises of the Lord and His strength and His wonderful works that He hath done, that the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children, that they might set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments. Sa Pasko pong ito, pagtuunan natin ng pansin ang pagdadala natin sa ating mga kabataan ng pag-asa kay Kristo. Ano po? That they may set their hope in God. Hindi sa kanila mga sarili. Okay? Upang magkaroon tayo ng tamang pundasyon para sa ating mga kabataan. Teach them respect for authority at dalhin natin sila sa paanan ng ating Panginoon. It's time for us to come to the Lord Jesus and worship Him. Be humble before Him. Yan po ang mensahe ng Kapaskuhan para sa lahat. Pinag-usapan lang po natin nandito ang tungkol sa edukasyon, sa kalusugan, pero ang pinaka-bottom po niyan, lahat po tayo, lalo na ang next generation magkaroon ng pag-asa at pagkilala sa ating Panginoong Jesus. God bless you all and Merry Christmas. Alam nyo, hindi naman sa pagtataas ng bangko, no? Pero palagay ko ay napakakapakipakinabang nung pag-uusap natin sa gabing ito. No? Edukasyon sa mga kabataan, ang role ng mga magulang, ng society, kalusugan. Naku, maganda yan. Lalo na dumalapit tayo sa Pasko. Hindi ba? Kakain ng mga tao. But anyway, napakabilis po talaga ng ating mga pinag-uusapan sa Lighthouse Cafe. Subalit nagpapasalamat kami sa inyo. Thank you so much for having joined us today. Ayan, at nagpapasalamat din po kami sa aming mga naging guests sa araw po na ito. No, nandyan po si Mr. Renelo po, si Teacher Alphonse Chapitea, and of course, our very own resident nutritionist dietitian. Marami tayong natutunan, Gabi. And Chef Antoinette, no? Maaari niyo pong mapanood ang mga tips ni Miss Antoinette at ang ating mga guests sa ating pong mga replay ng episodes sa Facebook at YouTube channels ng Lighthouse BBC at Great Commission TV. Make sure to like, subscribe, and share na rin po yung mga channels na ito. Yes, and be sure also to download our Lighthouse BBC and Spectrum app
Marami pong features ang ating app. Meron po itong video content, insights, ebooks, and of course, ang ating mga episodes ng Lighthouse Cafe. Download it now. Libre po yan sa App Store. Maganda siguro, Reza, kung meron tayong mga snippet ng mga reminder ni Nourish. Nourish? Ni Miss Nourishelle. Diba? Nutritionist dieting. Paalaala. Opo, lalo Kumain po ka ng yung tama Pasko. ngayon. Diba ganyan, ano? Lalo na Pasko. Ay, naku, sinasabi ko sa inyo. 12 tips. Panahon na naman yan. Magtataasan ng alta presyon, ng sugar. Diabetes. Ay, nako. So, wag niyo sabihin, hindi namin ko Anyway, join us again Monday. Di ba? Opo, Kahit Pasko na yun. Kahit Pasko, same time, Maganda pong ating 8:30. yan, feature Opo, sa Christmas. no? For another live broadcast ng ating Lighthouse Cafe. Where good talks happen.